Sa engranding selebrasyon, tahimik na itinaas ni Elena de la Torre ang kanyang baso habang marahang inaakay ang taksil niyang asawang si Rocco Villanueva papasok sa bitag na hindi nito namamalayan hanggang sa siya mismo ang sumira sa huling ebidensyang makapagliligtas sa kanya. Sa likod ng kanyang anyong matiisin, bawat galaw ni Elena ay planado upang gawing sandata laban sa kanya ang sariling kayabangan ni Rocco. Ngunit nang gumuho ang lahat, sino nga ba ang tunay na nahuhuli at sino ang tunay na mangangaso? Malamig ang hangin sa Tagaytay, sapat para bigyan ng dahilan ang mga bisita na isuot ang kanilang pinakamamahaling Amerikana at mga alahas. Ngunit para kay Elena de la Torre, mas malamig pa sa hanging amihan ang mga titig na ipinupukol sa kanya habang siya'y nakatayo sa gitna ng marangyang bulwagan ng kanilang mansyon. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, isang ngiti na pinag-aralan niya sa loob ng 6 na buwan. Sa ilalim ng suot niyang simpleng kulay abo na gown at ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang pusong matagal nang namanhid ang tumitibok, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa katiyakan. Ngayong gabi ang kanilang ika-12 anibersaryo. Ngayong gabi ang katapusan. Kanina lang bago bumaba para salubungin ang mga panauhin, hinarap niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa kanilang silid. Ang babaeng nakikita niya ay isang estranghera payat, may bahagyang itim sa ilalim ng mga mata, ngunit may determinasyong hindi nakita roon kailanman. Inayos niya ang kanyang buhok at pinraktis ang itsurang itatanghal niya sa gabing ito. Inangat niya ng bahagya ang sulok ng kanyang labi, isang ngiting perpekto para sa asawa ng isang tanyag na negosyanteng si Rocco Villanueva. Pagkatapos marahan niyang ibinagsak ito, hinayaang malukot ang kanyang noo at pinangislap ang mga mata na tila may namumuong luha. Iyon ang kailangan niya. Ang mukha ng isang asawang nagdurusa, ang mukha ng isang biktima. Ang bawat detalye ng gabing ito ay plinano niya. Ang mga bulaklak, ang pagkain, ang listahan ng mga bisita na binubuo ng mga kasosyo sa negosyo ni Rocco, mga politiko at mga itinuturing nilang kaibigan. Silang lahat ay magiging saksi. Mga saksi sa palabas na matagal na niyang inihanda. Naalala niya ang isang gabi 6 na buwan na ang nakalipas. Ang gabing iyon ang simula ng lahat. Nakatulog si Rocco sa kanyang opisina sa bahay at naiwang bukas ang kanyang laptop. Isang mensahe mula sa isang Valerie Sanchez ang pumasok. Hindi na niya kailangang buksan pa. Ang mga larawang nakalakip doon ay sapat na. Mga larawan nila sa isang yate, naghahalikan, nagtatawanan. Ang parehong yate na regalo niya kay Rocco noong ika-10 anibersaryo nila. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Isang nakabibinging katahimikan lamang ang bumalot sa kanya. At sa katahimikang yon, ipinanganak ang isang plano. Sa sumunod na mga linggo, naging anino siya sa sarili niyang pamamahay. Nalaman niya na hindi lang babae ang problema. Ang kumpanyang itinayo nila mula sa mana na iniwan ng kanyang mga magulang ay unti-unti nang nililimas ni Rocco. Mga pekeng dokumento, mga lihim na bank account, mga transaksyong hindi niya alam. Lahat ng ito ay unti-unti niyang tinipon. Ang pinakamahalagang ebidensya, ang mga orihinal na bank statement na nagpapakita ng money laundering, mga dokumentong may pekeng pirma niya at listahan ng mga dummy corporations ay kailangan niyang itago sa lugar na hinding-hindi maiisip ni numan. Naalala niya ang gabing iyon sa katahimikan ng madaling araw. Habang mahimbing na natutulog si Rocco sa kabilang silid, kinuha niya ang kanilang wedding album mula sa aparador. Ang makapal na album na may leather cover na minsan ay simbolo ng kanilang pagmamahalan, ngayon ay magiging simbolo ng kanyang paghihiganti. Gamit ang isang maliit na cutter, maingat niyang hiniwa ang tahi sa ilalim ng pabalat. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa bigat ng kanyang desisyon. Isa-isa niyang ipinasok ang mga tinuping papel sa manipis na espasyo. Ang bawat papel
ay isang pako sa kabaong na inihahanda niya para kay Rocco. Matapos maipasok lahat, maingat niyang idinikit ito, pabalik tinitiyak na walang bakas na naiwan. Ang wedding album, ang nag-iisang bagay na alam niyang ipagwawalang bahala ni Rocco, ngunit mamahalin at poprotektahan ng isang sentimental at mahina na asawa. Ang perpektong pain, Elena. Ang malakas na boses ni Rocco ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Pumasok ito sa kanilang silid, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos. Ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. "Are you ready?" "The guests are almost complete," malamig na sabi nito. "Oo, bababa na ako." Mahinang sagot niya habang inaayos ang kwelyo ng damit. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay mula ulo hanggang paa. "Bakit yan ang suot mo? It looks dull. Parang panglamay." Isang maliit na kirot ang tumusok sa puso ni Elena, ngunit agad niya itong iwinaksi. Ngumiti siya ng mapait. "Ito ang napili mo para sa akin, hindi mo ba naaalala?" Natahimik si Rocco halatang hindi na maalala ang damit na siya mismo ang nag-utos na bilhin. Nag-iwas ito ng tingin. "Whatever. Just try to look happy. Ayokong mapahiya sa mga bisita ko." "Mga bisita mo? Hindi mga bisita natin." Tumangulang si Elena. "Tama ka, Rocco. Isang lamay nga ito. Ang lamay ng lahat ng kasinungalingan mo." Naunang bumaba si Rocco, iniwan siyang mag-isa. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at muling isinuot ang maskara ng isang api-apihang asawa. Sa grand staircase, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya pababa, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Sinalubong niya ang mga bisita ng ngiti, tumanggap ng mga pagbati ng happy anniversary at nagpanggap na siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Nagsimula na ang programa. May mga talumpati, mga papuri para sa power couple na sina Rocco at Elena Villanueva. Nakaupo siya sa tabi ni Rocco, nararamdaman ang lamig sa pagitan nila. Hawak nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa, isang palabas para sa lahat. Pero ang pagpisil nito ay halos makabali na sa kanyang mga buto. Hanggang sa dumating ang oras para sa talumpati ni Rocco. Tumayo ito, kinuha ang mikropono at ngumiti sa lahat. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa malaking pinto ng bulwagan. "Thank you all for coming to celebrate our 12th anniversary," panimula nito. 12 taon. A very long time. Maraming pinagdaanan, maraming natutunan. At sa loob ng 12 taon na yon, akala ko ay kilala ko na ang sarili ko. Tumigil ito, tila may hinihintay. At kasabay ng isang nakabibinging katahimikan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang lahat ay napalingon. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang makinang na pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang buhok ay alon-alon, ang kanyang mga labi ay pulang-pula na, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Naglakad ito papasok na tila pag-aari niya ang lugar. At sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng kanyang asawa, sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo, iniwan ni Rocco ang entablado. Sinalubong ang babae at walang pag-aalinlangang hinawakan ang kamay nito. Natahimik ang buong bulwagan. Ang masayang tugtugin ay biglang naputol, ang mga tawanan ay naglaho. Tanging ang mahinang pag-crackle ng apoy sa malaking chimenea sa gilid ng silid ang maririnig. Lahat ng mga matang puno ng pagkagulat, pag-uusisa at awa ay nakatuon sa eksenang nagaganap sa may pintuan. Nakatayo roon si Rocco, ang kanyang asawa. Hawak ang kamay ng ibang babae. Si Valerie Sanchez. Kilala siya ni Elena mula sa mga litratong nakita niya. Ngunit sa personal, mas matindi ang kanyang dating. Ang pulang bestida nito ay isang sigaw sa gitna ng katahimikan, isang mantsa sa perpektong gabing binuo ni Elena. Parang huminto ang oras para kay Elena.
Nanatili siyang nakaupo ang mga kamay, ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa ang mga kuko, ay bumaon sa kanyang palad. Huminga ka, Elena. Umarte ka. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Ito na ang simula. Maging mahina ka. Ngumiti si Rocco sa mga bisita, isang ngiting walang bahid ng hiya. Inakay niya si Valerie sa gitna ng bulwagan, dumaan sa mga mesang puno ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang dagok sa dibdib ni Elena. Pagdating sa entablado, kinuha muli ni Rocco ang mikropono. Inabot niya ang isa pang baso ng champagne kay Valerie. Alam kong nagulat kayong lahat muling nagsalita. Si Rocco ang boses ay kalmado at mayabang. Pero gaya ng sinabi ko sa loob ng 12 taon, marami akong natutunan. At ang pinakamahalagang natutunan ko ay hindi mo pwedeng pilitin ang isang bagay na wala na talaga. Lumingon ito sa kanya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ngunit walang pagmamahal, walang pagsisisi. Tanging lamig at pagwawalang bahala. Elena, she has been a good wife, sabi nito. At ang mga salita ay tila laso na tumarak sa pandinig ng lahat. Tinupad niya ang kanyang tungkulin bilang asawa. Pero hindi sapat ang pagiging mabuti lang. Ang isang lalaki kailangan niya ng apoy, ng sigla. Isang tahanan na hindi lang basta bahay, kundi isang lugar na gusto mong uwian. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig mula sa mga bisita. Nakita ni Elena ang mga kaibigan ng kanyang ina na umiiling ang mga mukha ay puno ng habag. Iyon ang gusto niya. Ang awa nila. At higit sa lahat pagpapatuloy ni Rocco at ang susunod niyang salita, ang pinakamasakit sa lahat, kailangan ng isang lalaki, ang pangarap na magkaroon ng sarili niyang anak. Isang pangarap na, sa kasamaang palad ay hindi namin kailanman matutupad. Tapos na. Isinapubliko na niya ang pinakamaselang sikreto ng kanilang pagsasama. Ang kahihiyan ay bumalot kay Elena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata, isang luhang totoo, dala ng kirot ng pagyurak sa kanyang pagkababae. Ngunit sa likod ng luhang iyon, isang malamig na kasiyahan ang gumapang sa kanyang dibdib. Sige pa, Rocco, ibigay mo sa akin ang lahat ng dahilan. Ngumiti si Valerie at humalik sa pisngi ni Rocco. Kinuha nito ang mikropono. Ang boses niya ay matamis, ngunit may talim. Hindi namin intensyon na guluhin ang gabing ito. Sa katunayan, narito kami para maging tapat. It's time to end the lies and start a new real life. Para magawa yon, kailangan naming burahin ang lahat ng alaala ng nakaraang puno ng pagkukunwari. Ang mga mata ni Valerie ay naglibot sa paligid hanggang sa tumama ito sa isang maliit na mesang malapit sa entablado. Doon nakapatong ang kanilang wedding album, ang sentro ng dekorasyon, ang simbolo ng 12 taon na ngayon ay tinawag nilang kasinungalingan. Naglakad si Valerie patungo sa mesa. Ang bawat klik ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang pagtibok ng orasan, papalapit sa hindi maiiwasan. Dinampot niya ang mabigat na album. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ito, sabi niya, may halong pang-uuyam. Isang libro na puno ng mga pekeng ngiti at mga pangakong napako. Para saan pa ito? Tumingin siya ng diretso kay Elena. Isang mapanghamong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Elena, kung talagang may halaga pa sa iyo ang 12 taon na ito, kung talagang may katotohanan pa sa mga litratong ito, patunayan mo. Hindi kumibo si Elena. Nanatili siyang nakaupo, tila isang estatwang gawa sa yelo, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Huwag kang gagalaw. Hayaan mo sila. Dahil hindi nakakuha ng reaksyon mula kay Elena, tumawa si Valerie. Isang tawang puno ng tagumpay. Dala-dala ang album, naglakad siya patungo sa nagniningas na chimenea. Ang mga bisita ay napasinghap. May ilang tumayo, tila gustong pumigil, ngunit walang nangahas. Let's give this marriage
The ending it deserves, bulong ni Valerie, sapat na para marinig ng mga nasa harap. A dramatic cremation. At sa isang mabilis na kilos, sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, inihagis ni Valerie ang makapal na wedding album sa gitna ng naglalagablab na apoy. Isang malakas na tunog ng pagbagsak, sinundan ng mabilis na pagdila ng apoy sa leather na pabalat. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagpipigil ni Elena. Ang maskara ng pagiging mahinahon ay nabasag. Huwag isang sigaw na puno ng desperasyon at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumayo, na itulak ang upuan sa kanyang likuran. Tumakbo siya patungo sa chimenea, hindi alintana ang init ang mga taong sumusubok na humarang sa kanya. Ang album, ang mga alaala natin. Rocco, sigaw niya, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Itinuro niya ang apoy, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para siyang susugod sa apoy, handang pasuin ang sarili, para lang bawiin ang nasusunog na libro. Huwag pakiusap. Ang album, ang mga alaala natin, Rocco. Sigaw ni Elena, isang nakakabinging daing na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tumakbo siya palapit sa chimenea, handang suungin ang naglalagablab na apoy. Ang init ay dumadampi na sa kanyang balat, ngunit bago pa man niya maipasok ang kanyang mga kamay, sa apoy dalawang lalaki, mga matagal na nilang kaibigan at kasosyo sa negosyo, ang mabilis na humawak sa magkabilang braso niya at hinatak siya palayo. Elena, tama na. Masusunog ka. Sigaw ng isa sa kanila. Nagpumiglas siya. Bitawan niyo ako, ang album na susunog. Kailangan kong kunin. Lumuhod siya, hindi iniinda ang gasgas sa kanyang tuhod dahil sa matigas na marmol na sahig. Ang kanyang mga luha ay walang patid na dumadaloy, binabasa ang kanyang muka at sumisira sa kanyang perpektong makeup. Isang larawan siya ng lubos na pagkawasak. Tinignan niya si Rocco. Nakatayo ito ilang metro ang layo, nakapamulsa, isang mapagmataas na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. Sa tabi niya si Valerie ay tumatawa, tila aliw na aliw sa palabas. Rocco, parang awa mo, na nagmamakaawa si Elena, gumagapang ng bahagya. Patungo sa kanya, inaabot ang dulo ng pantalon nito. Kunin mo, pakiusap. Iligtas mo. Iyon na lang ang natitira sa atin. Ngunit sa halip na maawa, itinapak ni Rocco ang makintab niyang sapatos sa kamay ni Elena. Hindi madiin ngunit sapat na para ipadama sa kanya ang pangingibabaw nito at ang pagpapahiya sa harap ng lahat. Tumigil ka na, Elena, malamig. At puno ng pandidiri ang kanyang boses. You're making a fool of yourself. Wala na. Tapos na ang lahat. Accept it and move on. Tinignan ni Elena ang chimenea. Ang makapal na leather cover ay natutunaw na ang mga pahina ng litrato, kasama ang mga nakatagong dokumento sa loob nito, ay unti-unti nang nagiging itim na abo. Ang nag-iisang ebidensya ng pandaraya ni Rocco at ang kanyang nag-iisang depensa ay tuluyan ng naglaho. Sa panlabas, humagulgol si Elena, ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa labis na pag-iyak. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat pagbagsak ng abo ay tila musika ng tagumpay. Sige, Rocco, ipagpatuloy mo ang pagtawa mo. Hindi mo alam kung ano ang ipinasunog mo kasama ng mga alaala natin. Ang gabi ay natapos ng maaga. Naguwian ang mga bisita ng may mabibigat na dibdib. Iniiwan ang mag-asawa at ang kabit sa loob ng nagkakagulong mansyon. Walang imik na pinapanood ni Rocco si Elena, na pilit na inaalalayan ng mga katulong paakyat sa kanilang silid. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, pumasok si Rocco sa silid. May dala itong isang maliit na maleta. Ibinagsak niya iyon sa paanan ng kama kung saan nakaupo si Elena na tila wala sa sarili. Mag-impake ka, utos nito. Ang tono ay hindi nagbabago mula sa kanyang pagmamatigas kanina. Aalis ka na sa bahay na ito ngayong gabi. Naayos ko na ang lahat. Bukas matatanggap mo ang annulment papers. Pipirmahan mo yon kung gusto mo pa ng kaunting sustento. Walang sinabi si Elena. Tumayo siya at dahan-dahang inilagay ang iilang damit at personal na gamit sa maleta.
Hindi na niya kailangan ng marami. Sa katunayan, ang mga pinakamahahalagang bagay ay wala rito, kundi nasa isang safe deposit box na inarkila niya gamit ang pangalang hindi kilala ni Rocco. Pagbaba niya sa hagdan, nandoon si Valerie, nakasandal sa sofa, hawak ang isang baso ng wine. By Elena, nakangiting sabi nito, "Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang bahay mo." Binigyan lamang siya ni Elena ng isang pagod at walang emosyong tingin. Binuksan niya ang pinto at sumalubong ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay. Isang taxi na tinawag ng isa sa mga katulong ang naghihintay sa labas. Pumasok siya sa loob, ibinaba ang bintana at tinignan sa huling pagkakataon ang bahay na minsang tinawag niyang tahanan. Umarangkada ang taxi. Pabilis ng pabilis lumalayo sa mansyon, lumalayo sa lahat ng sakit at kahihiyan. At sa sandaling mawala sa paningin ng mansyon, isang himala ang nangyari. Ang mga luha ni Elena ay tumigil. Ang kanyang nanginginig na balikat ay naging kalmado. Ang mukhang puno ng pighati ay unti-unting nabalot ng isang tahimik at nakapangingilabot na kapayapaan. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bag at pinunasan ang kanyang mukha. Binubura ang mga natitirang bakas ng palabas na kanyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang burner phone na binili niya ilang linggo na ang nakalipas. Binuksan niya ito at nag-type ng isang mensahe sa isang numero na walang pangalan sa kanyang contacts. Ang kaaway ay nagkusang sinunog ang kanilang alibay. Simulan na natin. Pinindot niya ang send at pinatay ang telepono. Sumandal siya sa upuan, ipinikit ang mga mata at isang tunay na kakapreskong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang hakbang ay tapos na. Nabulag na sila sa kanilang sariling kayabangan. Samantala, kinabukasan ng araw ay sumikat ng maliwanag sa Manila. Sa penthouse office ng Villanueva Holdings, magkahawak kamay na nakatingin sa magandang tanawin ng syudad sina Rocco at Valerie. Umiinom sila ng champagne, ipinagdiriwang ang kanilang kalayaan at ang bagong simula na kanilang pinapangarap. Everything is perfect now. Bulong ni Rocco, hinahalikan si Valerie sa noo. Wala na si Elena. Wala nang hahadlang sa atin. I told you. Malamig na sagot ni Valerie. Kailangan lang natin siyang ipahiya para kusang umalis. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay mabilis na naudlot nang marinig nila ang malakas at sunod-sunod na katok sa salaming pinto ng opisina. Bago pa man makasagot si Rocco, bumukas ang pinto at pumasok ang 5 lalaking nakasuot ng itim na suit, may mga badge na nakasabit sa kanilang mga leeg. Sila ang mga ahente ng Bureau of Internal Revenue BIR at kasama nila ang mga investigador mula sa NBI. Isang lalaki na nasa unahan, may dalang isang makapal na folder, ang direktang naglakad patungo kay Rocco. "Mr. Rocco Villanueva," tanong nito, ang boses ay seryoso at walang halong pagbibiro. "May dala kaming warrant para halughugin ang opisina at i-audit ang lahat ng financial records ng kumpanya mo. Inire-recommenda rin namin na kumuha ka na ng magaling na abogado." Ang baso ng champagne ay dumulas mula sa kamay ni Rocco, nabasag sa mamahaling carpet, at ang gintong likido ay umagos na parang dugo sa sahig. Kalmado si Rocco. Sa gitna ng kaguluhang tahimik sa loob ng kanyang opisina, habang ang kanyang mga empleyado ay takot na nakadungaw mula sa kanilang mga cubicle, siya ay nakaupo sa kanyang leather na upuan, dahan-dahang umiinom ng kanyang espresso. Para sa kanya, ang biglaang pagdating ng mga ahente ng BIR at NBI ay hindi banta, kundi isang abala. Isang pesteng langaw na kailangan lang niyang iwaglit. "Maari po bang isurrender ninyo ang inyong cellphone at laptop, Mr. Villanueva?" Sabi ng lead agent, isang lalaking nasa edad 40 na may seryosong mukha. Tinaasan lang siya ni Rocco ng kilay. Ngumiti siya, isang nangiting mapanghamak. "At bakit ko naman gagawin yon? May maipapakita ba kayong court order para sa mga personal kong gamit?" Nagkatinginan ng mga ahente. Alam ni Rocco ang kanyang mga karapatan. Ang warrant na dala nila
ay para lamang sa mga financial records at kagamitan ng kumpanya, hindi sa kanyang mga personal na ari-arian. Isang matinding katahimikan ang namayani. Si Valerie, na kanina pa nakatayo sa isang sulok at nanginginig sa takot, ay tila humanga sa pagiging kampante ni Rocco. "Huwag kang mag-alala, babe," sabi ni Rocco sapat na para marinig ng mga ahente. "This is just a show. Probably a fishing expedition. Wala silang makikita." Tumingin siya sa lead agent. "Go ahead. Kunin ninyo lahat ng computer. Isil ninyo ang buong accounting department. Pagkatapos ninyong magsayang ng oras at pera ng gobyerno, siguraduhin ninyong handa kayo sa demanda na isasampa ko." Pagkasabi niyon, tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling suit at kinuha ang kanyang cellphone. Naglakad siya patungo sa floor-to-ceiling na bintana. Tinalikuran ang mga ahente na parang hindi sila umiiral. Dinial niya ang isang numero. Ang numero ni Elena. Habang nagriring ang telepono, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. "Ikaw ang may gawa nito, hindi ba, Elena?" naisip niya. Isang desperadong ganti ng isang babaeng walang magawa. "Pathetic." "Hello?" Isang nanginginig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Elena, kumusta na?" Sabi ni Rocco, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. "Nabalitaan mo na ba? May mga bisita ako rito sa opisina. Mukhang may nagsumbong daw tungkol sa..." "Ano nga ba yon?" "Tax evasion, money laundering. Familiar ba sa'yo ang mga salitang yan?" Narinig niya ang isang matinis na paghinga mula sa kabilang linya. "Rocco." Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan." "Talaga ba?" Tumawa si Rocco, isang tawang malamig. "Akala mo ba matatalo mo ako sa ganitong paraan? Akala mo ba yang mga pekeng dokumento na nakuha mo ay sapat na para pabagsakin ako? Elena, you are so naive." "Parang awa mo na, Rocco. Huwag mo akong idamay dyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita idadamay. Sa katunayan, tutulungan pa kita." Sabi niya, "Bukas darating sa'yo ang annulment papers. Kasama na rin ang isang waiver. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa lahat ng ari-arian natin. Pirmahan mo yon. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikaw ang ituturo kong kasabwat sa lahat ng ito. Under the law as my wife, you are equally liable." Naiintindihan mo ba? Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos isang mahinang hikbi. Oo. Gagawin ko. Pipirmahan ko ang lahat. Pakiusap, wag mo lang akong saktan. Good girl." Ibinaba ni Rocco ang telepono. Isang pakiramdam ng lubos na kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Natalo na niya si Elena. Muli, bumaling siya sa mga ahente. "Tapos na ba kayo? May kailangan pa ba kayo sa akin? Kailangan naming makita ang mga orihinal na kopya ng inyong mga kontrata at bank ledgers mula sa nakaraang 5 taon, Mr. Villanueva." Sagot ng lead agent. Ngumiti si Rocco. Ito na ang hinihintay niya. Ang mga dokumentong hawak ng mga ahente ay mga pekeng kopya lamang na idinisenyo para magmukhang legal sa unang tingin. Ngunit ang mga orihinal na dokumento, ang mga totoong papel na magpapatunay na malinis ang kanyang mga transaksyon, ay nasa lugar kung saan walang sino man ang makakahanap. "Walang problema," sabi niya. "Nasa bahay ang mga yon. I'll get them." Mabilis siyang umalis sa opisina, hindi pinansin ang nag-aalalang tingin ni Valerie. Habang nagmamaneho pauwi sa kanilang mansyon, sa Ayala Alabang, hindi kaba ang nararamdaman niya, kundi pananabik. Pananabik na maipakita sa mga ahenteng iyon ang kanyang katibayan. Pagtawanan sila, at pagkatapos ay tawagan ng kanyang abogado para simulan ang kaso laban kay Elena. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kanyang personal na library. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Sa likod ng isang malaking painting naroon ang isang pader na bakal. Inilagay niya ang kanyang thumbprint at pagkatapos ay inikot ang kombinasyon ng numero. Isang malakas na clank ang narinig at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng safe. Ang amoy ng pera at lumang papel ay sumalubong sa kanya.
Sa loob maayos na nakasalansan ng mga bundle ng dolyar, mga gintong bara at ilang mamahaling alahas. At sa gitna ng lahat ng yon, sa isang espesyal na lagayan, dapat ay naroon ang isang malaking pulang sobre. Ang sobreng naglalaman ng lahat ng orihinal na dokumento na magliligtas sa kanya. Ngunit wala ito. Nanlaki ang mga mata ni Rocco. Kinusot niya ito, iniisip na baka nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit wala talaga. Ang espasyo kung saan dapat nakalagay ang pulang sobre ay bakante. Malamig. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Unti-unting kumalat sa buong katawan niya. Hinanap niya sa bawat sulok ng safe, inangat ang mga salansan ng pera, inalis ang mga gintong bara. Ngunit wala. Wala ang sobre. Imposible. Bulong niya sa sarili. Walang sino man ang nakakaalam ng kombinasyon. Walang sino man. Maliban sa akin. Ang pulang sobreng naglalaman ng kanyang kaligtasan ay naglaho na parang bula. Nasaan ang pulang sobre? Ang kaninang kalmado at mapagmataas na si Rocco Villanueva ay tila isang hayop na nasugatan. Wala na ang kanyang poise. Ang kanyang mamahaling kurbata ay nakakalagna at ang pawis ay malayang dumadaloy sa kanyang muka habang hinahalo niya ang bawat sulok ng kanyang library. Itinapon niya ang mga libro mula sa mga istante. Binaligtad niya ang kanyang lamesa. Inangat niya ang carpet. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mahanap ang pulang sobreng naglalaman ng mga dokumentong magliligtas sa kanya mula sa kulungan. Imposible. Ako lang ang may alam ng code. Ako lang ang may thumbprint sa safe na ito. Sigaw niya sa hangin. Huminto siya, sandali hinihingal. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Elena. Ngunit agad siyang umiling. Hindi. Imposibleng si Elena. Nakita niya ang itsura ng asawa noong gabi ng anibersaryo. Wasak luhaan at nagmamakaawa. Nakita niya itong umalis bitbit ang iisang maleta lamang. Siya mismo ang nag-utos sa mga security guards na i-check ang bag ni Elena bago ito sumakay ng taxi at walang laman iyon kundi mga damit at lumang gamit. Higit sa lahat, paano mabubuksan ni Elena ang isang biometric safe na tanging siya lang ang may access. Hindi siya yon. Masyado siyang mahina para gawin ito, bulong ni Rocco sa sarili. Isang inutil na asawa lang siya. Wala siyang utak para sa ganitong laro. Narinig niya ang tunog ng busina ng sasakyan sa labas. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng library at pumasok si Valerie. Marami itong dalang mga shopping bags mula sa mga luxury brands sa Makati. Masayang-masaya ito, tila walang pakialam sa gulo na iniwan ni Rocco sa opisina. Babe, look, I bought the new limited edition bag. It's so gorgeous, masayang sabi ni Valerie. Hindi napapansin ang gulo sa paligid. Lumingon si Rocco sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Shopping. Nagawa mo pang mag-shopping habang heto ako hindi malaman kung paano lulusot sa NBI. Napatigil si Valerie, bahagyang nagulat sa tono ni Rocco. Bakit ka ba sumisigaw? Sabi mo naman kanina, control mo ang lahat, di ba? Na fishing expedition lang to. Lumapit siya kay Rocco at humawak sa braso nito. Don't stress too much. By the way, babe, I saw a sports car earlier. Perfect match sa bagong bag ko. Can we kotse? Bago pa man matapos ni Valerie, ang sasabihin niya, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng library. Napasandal si Valerie sa pader, hawak ang kanyang pisngi na mabilis na namula. Laglag ang kanyang mga shopping bags sa sahig. Anong akala mo sa akin, bangko? Isang linta ka lang talaga, Valerie, sigaw ni Rocco. Nawawala ang mga dokumento ko. Ang kumpanya ko ay nasa ilalim ng imbestigasyon at ikaw puro luho lang ang iniisip mo. Rocco, mandiyak-ngiyak na sabi ni Valerie, ang takot ay makikita na sa kanyang mga mata. I'm sorry. Hindi ko alam. Umalis ka sa harap ko. Bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Mabilis na tumakbo si Valerie, palabas ng silid, iniwan ang mga pinamili niya.
Napaupo si Rocco sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na papel. Ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Rocco, bad news. NBI just sent a formal summons. They found inconsistencies in the payroll of Villanueva Holdings. You have 48 hours to present the original ledgers to explain the discrepancy. If not, they will file for a whole departure order against you immediately. 48 oras. Iyon na lang ang natitirang oras para sa kanya. Kung hindi niya mahanap ang sobre, tapos na ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan, lahat ay maglalaho. Tumayo siya ng mabilis. May naalala siya. Mayroon siyang hidden camera sa loob ng library, isang maliit na lens na nakatago sa mata ng isang estatwa ng agila sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang nakakaalam nito, kahit si Elena o si Valerie. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang laptop at ini-access ang cloud storage ng surveillance system. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang piniplay ang footage mula noong huling gabi bago ang kanilang anibersaryo. Dali, kagat labi niyang sabi. Lumipas ang mga minuto ng walang kwentang video hanggang sa makita niya ang isang figura. 3:00 ng madaling araw, bumukas ang pinto ng library. Nanlaki ang mga mata ni Rocco. Ang figurang pumasok ay si Elena. Ngunit hindi ito ang Elena na kilala niya. Ang Elena sa video ay hindi nakayuko, hindi umiiyak. Ang kanyang bawat galaw ay may tiwala sa sarili, mabilis at kalkulado. Nakita ni Rocco sa video kung paano lumapit si Elena sa painting. Paano nito inilabas ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa, isang fingerprint skimmer, at idinikit sa biometric scanner. Pagkatapos ay nag-type ito ng code na tila ba matagal na nitong alam. Bumukas ang safe, kinuha ni Elena ang pulang sobre. Ngunit bago ito umalis, humarap ito sa direksyon ng estatwa ng agila. Tumingin ito ng diretso sa lens na tila alam niyang balang araw ay panonoorin ito ni Rocco. Isang matamis, malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos nakita ni Rocco ang hindi niya inaasahan, kinuha ni Elena ang isang cutter. Hiniwa nito ang ilalim ng leather cover ng kanilang wedding album na nakapatong sa lamesa. Isiningit nito ang lahat ng mga dokumento sa loob at maingat na idinikit ang pabalat. Binalik ni Elena ang album sa lagayan nito at lumabas ng silid ng tahimik. Nabitawan ni Rocco ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagkabasag ng screen ay tila tunog ng kanyang sariling buhay na nawawasak. Ang album. Bulong niya, ang boses ay puno ng kilabot. Ang wedding album na ipinasunog ko kay Valerie. Napahawak si Rocco sa kanyang ulo, ang kanyang tawa ay naging isang hysterical na iyak. Sinunog ko. Ako mismo ang nag-utos na sunugin ang tanging bagay na makakapaglitas sa akin sa... Hindi ito pwedeng mangyari. Halos lipadin ni Rocco ang daan mula Alabang patungong Tagaytay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling leather. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Elena sa surveillance video, ang malamig na ngiti, ang maingat na paghiwa sa wedding album at ang huling tingin nito sa camera. Naisahan siya ng isang babaeng inakala niyang walang alam, kundi ang magsilbi sa kanya. Ng isang babaeng minaliit niya ang talino sa loob ng 12 taon. Pagdating niya sa hotel kung saan idinaos ang kanilang anibersaryo, hindi na siya nagabalang pumarada ng maayos. Iniwan niya ang susi sa valet at patakbong pumasok sa loob. Ang mga staff ay nagulat sa kanyang itsura, gusot ang damit, magulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay parang sa isang baliw. Sir, bawal po kayong pumasok dyan, may event po na gaganapin. Tabi. Sigaw ni Rocco, itinulak ang security guard na sumusubok humarang sa kanya. Dumiretso siya sa malaking bulwagan. Ang mga dekorasyon ng anibersaryo nila ay tinatanggal na ng mga janitor. Ngunit ang chimenea, ang malaking antigong chimenea na naging saksi sa cremation ng kanilang kasal,
ay nandoon pa rin. Lumuhod si Rocco sa harap ng chimenea. Hindi niya inalintana ang dumi ang uling at ang mga natitirang abo na kumapit sa kanyang puting polo. Gamit ang kanyang mga hubad na kamay, nagsimula siyang magbungkal sa tumpok ng itim na abo. Nasaan baka may natira? Baka may kahit isang piraso lang na hindi natupok. Bulong niya ang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay naging itim. Nakakuha siya ng isang piraso ng sunog na leather, ang pabalat ng album. Hinila niya ito umaasang may papel na nakadikit sa loob. Pero wala. Paghawak niya rito agad itong nagdurog at naging pino na parang buhangin. Naalala niya ang itsura ni Elena noong gabing iyon. Ang paghagulgol nito, ang pagluhod nito sa harap ni Valerie habang nagmamakaawang huwag sunugin ang album. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya umiiyak para sa mga litrato. Umiiyak siya para masiguro na walang gagawin si Rocco para patayin ang apoy. Ipinakita niya ang desperasyon para isipin ni Rocco na ang album ay isang sentimental na basura lamang, isang basurang dapat ngang sunugin para saktan siya ng lubos. Napakahusay mo, Elena. Bulong ni Rocco, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ginamit mo ang sarili kong kalupitan para itulak ako sa bangin. Sa gitna ng kanyang pagbubungkal, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa. Si Valerie. Sinagot niya ito nang may matinding galit. Ano? Sigaw niya. Rocco! Nasaan ka ba? May mga taong pumunta rito sa bahay. Hindi sila BIR, hindi sila pulis. Sabi nila, kailangan mo raw bayaran ang utang mo sa kumpanya dahil kung hindi, kasalanan mo ito. Putol ni Rocco sa kanya. Ikaw ang naghagis ng album sa apoy. Ikaw ang pumatay sa akin. Valerie, kung hindi dahil sa pagiging tanga at selosa mo, hawak ko pa sana ang mga orihinal na papel. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang nagsabi na sunugin ko yon. Sabi mo burahin na natin ang lahat. Sigaw ni Valerie mula sa kabilang linya, nagsisimula na ring mag-hysterical. Dahil naniwala ako sa'yo. Dahil inakala kong mas matalino ka kay Elena. Pero wala ka palang silbi, kundi ang ubusin ng pera ko. Ibinaba ni Rocco ang telepono bago pa makasagot si Valerie. Tumayo siya mula sa harap ng chimenea, ang kanyang mga kamay ay puno ng abo, ang kanyang muka ay may mantsa ng uling. Mukha siyang taong galing sa isang sunog na siya mismo ang nagmitsa. Wala na. Ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay na ang mga pekeng pirma ni Elena ay bahagi ng isang legal na kasunduan ay wala na. Ang mga records ng mga dummy accounts na magpapakita ng investments sa halip na laundering ay naging abo na. Naglakad siya palabas ng hotel, ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa putikan. Pagdating niya sa parking lot, laking gulat niya nang makita ang dalawang itim na SUV na nakaharang sa kanyang sasakyan. 4 na malalaking lalaki ang bumaba. Hindi sila nakauniforme, pero ang kanilang mga kilos ay disiplinado at nakakatakot. Ang isa sa kanila, ang tila pinuno, ay lumapit kay Rocco. Mr. Villanueva, sabi ng lalaki, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ang aming mga kliyente, ang mga shareholders, na pinagkakatiwalaan mo ng kanilang mga investments, ay hindi natutuwa sa balita ng NBI audit. Mababayaran ko sila. Nauutal na, sabi ni Rocco, sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Isang maling unawaan lang ang lahat ng ito. Hindi yan ang tingin nila, sagot ng lalaki. Lumapit pa ito ng lalo sapat na para maamoy ni Rocco ang amoy ng sigarilyo at panganib. Sabi nila, kung babagsak ka, siguraduhin mong hindi mo sila isasama. At dahil mukhang wala ka ng ebidensya para protektahan ng kumpanya, kailangan mong magbayad sa ibang paraan. Bago pa man makasigaw o makatakbo si Rocco, isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa kanya. Napasubsob siya sa semento sa mismong paanan ng kanyang mamahaling sasakyan. Ito ay paalala lang, Rocco.
Bulong ng lalaki habang sinisipa ang kanyang tagiliran. May 24 na oras ka para ayusin ang gulo mo sa gobyerno nang hindi nababanggit ang pangalan ng mga kasosyo mo. Kung hindi, hindi lang abo ang may iwan sa'yo. Naiwan si Rocco na nakahandusay sa parking lot na mimilipit sa sakit. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang huling nakita niya, bago mawalan ng malay, ay ang kanyang sariling mga kamay, itiman ng abo marumi at wala ng kakayahang kumapit sa kahit anong kapangyarihan. Maliit lang ang inuupahang unit ni Elena sa isang lumang kondominium sa Quezon City. Malayo ito sa karangyaan ng Ayala Alabang, malayo sa malamig na hangin ng Tagaytay. Dito ang tanging naririnig niya ay ang buhos ng ulan at ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba. Ngunit para sa kanya ang katahimikang ito ay isang luho. Nakaupo siya sa isang luma, ngunit malinis na sofa ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na screen ng telebisyon. Isang balita ang nagpatigil sa kanyang pag-inom ng tsa. Sa isang sorpresang desisyon ng korte ngayong hapon, pansamantalang pinalaya ang negosyanteng si Rocco Villanueva matapos maglagak ng piyansa. Ayon sa kanyang legal team, ang mga ebidensyang iprinisinta ng BIR at NBI ay kulang sa basehan at puno ng mga irregularidad. Kasabay nito nagsampa rin ng countercharges si Villanueva laban sa kanyang asawang si Elena de la Torre para sa kasong slander theft at falsification of documents. Hindi kumurap si Elena. Pinanood niya ang video ni Rocco na lumalabas ng headquarters ng NBI. Bagaman may mga pasa pa ito sa mukha mula sa engkwentro sa Tagaytay, maayos na ang suot nitong suit. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki na kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang undersecretary sa gobyerno, isang taong alam ni Elena na matagal nang binabayaran ni Rocco sa ilalim ng mesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ginamit mo na ang huling alam mo, Rocco, bulong niya sa hangin. Ang madilim mong kapangyarihan. Hindi pa nagtatagal ang balita nang makarinig siya ng malalakas na katok sa kanyang pinto. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay katok ng awtoridad, mabigat mabilis at walang pasintabi. Dahan-dahang tumayo si Elena. Inayos niya ang kanyang simpleng puting blusa. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Alam niya na darating ang sandaling ito. Bahagi ito ng kanyang kalkulasyon. Binuksan niya ang pinto. 3 pulis ang bumungad sa kanya kasama ang isang lalaking nakabarong na mukhang kinatawan ng korte. Elena de la Torre, tanong ng pulis. Ako nga, kalmado niyang sagot. May dala kaming warrant of arrest para sa'yo. Inirereklamo ka ng pagnanakaw ng mahahalagang dokumento at paninirang puri sa iyong asawa. Kailangan mong sumama sa amin sa presinto. Naramdaman ni Elena ang malamig na bakal ng posas na pumatong sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng klik nito ay tila isang hudyat na ang kanyang plano ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Pinanood siya ng kanyang mga kapitbahay habang kinakaladkad palabas ng gusali ang kanilang mga bulong ay puno ng panghuhusga. Pero nanatiling nakataas ang noo ni Elena. Pagdating sa detention cell, ang amoy ng kalawang at luma ay sumalubong sa kanya. Ipinasok siya sa isang maliit na selda, malayo sa ibang mga bilanggo. Naupo siya sa matigas na bench at ipinikit ang kanyang mga mata. Makalipas ang 2 oras, narinig niya ang tunog ng mga sapatos na papalapit. Ang bawat hakbang ay pamilyar. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa mabahong hangin ng presinto ay sapat na para malaman niya kung sino ang dumating. Si Rocco Villanueva. Nakatayo ito sa labas ng rehas, nakapamulsa at may bakas ng matagumpay na ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya si Valerie ay nakakapit sa kanyang braso, ang mga mata nito ay puno ng pang-uuyam. Look at you now, Elena. Simula ni Rocco ang boses ay puno ng katuwaan. Sabi ko sa'yo, don't play games with me. Akala mo ba ang mga papel na ipinasok mo sa album ay sapat na para itumba ako?
You forgot one thing: money buys justice in this country. And I have more money than you have tears. Hindi sumagot si Elena. Tumingin lang siya kay Rocco ng diretso, walang emosyon. Pinirmahan ko na ang pagpapalaya sa'yo sa kumpanya, pagpapatuloy ni Rocco. Tayang-taya ka na. Ang kumpanya, ang bahay, pati ang dangal mo, lahat kinuha ko na. At ngayon, mabubulok ka rito habang ako ay nagpapakasaya sa labas kasama si Valerie. You are nothing, Elena. Isang basura na tinapon ko na sa kalsada. Humalakhak si Valerie. Sayang ka, Elena. Kung naging masunurin ka lang sanang asawa, baka binigyan ka pa ni Rocco ng kahit konting barya. Pero ngayon, kahit ang pambili ng abogado, wala ka. Tumayo si Elena at lumapit sa rehas. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Rocco. Sa kabila ng pagiging bilanggo ang kanyang presensya, ay tila mas matatag pa kaysa sa lalaking nasa labas. Tapos ka na ba, mahinang tanong ni Elena? Napatigil si Rocco, bahagyang nagulat sa kawalan ng takot sa boses ng asawa. Anong sabi mo? Sabi ko, tapos ka na ba sa pagyayabang mo, ulit ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpadala ng kilabot sa likod ni Rocco, ang parehong ng ngiti na nakita niya sa surveillance video. Rocco, kilala kita. Alam kong gagamit ka ng pera. Alam kong tatawag ka sa mga kaibigan mo, sa gobyerno. Inasahan ko na ito. Kumunot ang noo ni Rocco. Inasahan? You're in jail. Elena, you lost. Diday tanong ni Elena. Tumingin siya sa relo na nakasabit sa dingding ng presinto. 7:00 ng gabi. Sa tingin mo ba ang tanging ebidensya ko ay ang mga papel na ipinasunog ko sa inyo? Sa tingin mo ba hahayaan kong ang buhay ko ay nakasalalay lang sa mga dokumentong madaling mapunit? Huminga ng malalim si Elena at sa unang pagkatuon ng kanyang boses ay naging matalas na parang espada. Ang kayabangan mo ang pumatay sa iyo, Rocco. Noong gabing pinalayas mo ako, hindi lang maleta ang dala ko. Dala ko rin ang katotohanang matagal mo nang itinatago. At sa loob ng 24 oras ang madilim mong kapangyarihan ay lalamunin ng liwanag na hindi mo kayang bayaran. Anong ibig mong sabihin? Galit na sigaw ni Rocco, hinawakan ng rehas at niyugyug ito. Ngunit hindi na sumagot si Elena. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Umalis na tayo rito, Rocco, yaya ni Valerie, na tila kinakabahan na rin. Nababaliw na siya. Naglakad palayo si Rocco, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing tiyak ng kanina. May isang binhing itinanim si Elena sa kanyang isipan, isang binhi ng pagdududa na nagsisimula ng tumubo. Sa loob ng selda nanatiling kalmado si Elena. Alam niya na sa mga sandaling ito, sa iba't ibang newsrooms ng malalaking istasyon sa bansa, isang serye ng mga emails ang natatanggap. Mga email na naglalaman ng mga audio recordings ng mga transaksyon ni Rocco sa mga corrupt na opisyal, mga video ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga dummy corporations, at higit sa lahat ang listahan ng lahat ng taong tumanggap ng lagay para palayain siya ngayong araw. Huminga ng malalim si Elena. Ang trap ay nakalatag na at ang buong bansa ang magiging saksi sa pagbagsak ng hari ng mga kasinungalingan. Sa loob ng madilim na selda, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na telebisyon na nakasabit sa tapat ng guard's desk, ilang metro mula sa rehas ni Elena. Ang mga pulis na kanina ay nagtatawanan at binabastos siya ng tingin ay biglang nagkumpulan sa harap ng screen. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding gulat. Isang malaking pagsabog ng balita ang gumugulantang sa buong bansa ngayong gabi. Anunsyo ng news anchor, ang boses ay puno ng tensyon. Eksklusibong nakakuha ang ating himpilan ng mga audio at video recordings na nagpapatunay sa talamak na korupsyon at bribery sa loob ng ating pamahalaan na kinasasangkutan ng isang mataas na opisyal at ng kilalang negosyanteng si Rocco Villanueva. Narinig ni Elena ang pag-play ng audio.
Malinaw na malinaw ang boses ni Rocco. Undersecretary Heto, ang 5 milyong piso. Siguraduhin mong mawawala ang audit report na yan. At yung asawa ko, si Elena, mabulok siya sa kulungan. Gawa niyo ng paraan. Sinundan ito ng isang video, isang malinaw na anggulo, mula sa isang hidden camera na nakatago sa mismong kravat o katon ng damit ni Elena noong gabi ng anibersaryo. At ang isa pa ay mula sa dashcam ng taxi na sinakyan niya kung saan kitang-kita ang pakikipag-usap ni Rocco sa mga lalaking nambugbog sa kanya na kalaunan ay lumabas na mga tauhan din ng opisyal. Sa loob ng selda dahan-dahang tumayo si Elena. Isang tahimik na tagumpay ang naglalaro sa kanyang mga mata. Hindi niya lang basta itinago ang mga papel sa album. Ang bawat sulyap, bawat huling pag-uusap nila ni Rocco sa mansyon ay nakarecord. Alam niyang gagamitin ni Rocco ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman ginamit niya ito para lalong mabaon ang asawa. Buksan niyo ang rehas, isang baritono at autoritibong boses ang umalingaw-ngaw sa presinto. Isang lalaking nakasuit, may hawak na briefcase ang pumasok. Siya si Attorney Gabriel Mendoza, ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Elena at ang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa lihim. Attorney Mendoza, mahinang bati ni Elena. Elena, tapos na ang pagtitiis mo, sabi ng abogado, habang masama ang tingin sa mga pulis. Ang order para sa iyong paglaya ay nilagdaan na ng Regional Trial Court at sa mga opisyal na narito. Payo ko lang maghanda na kayo. Ang NBI ay nasa labas na para sa audit ng inyong istasyon. Nang bumukas ang rehas, naglakad si Elena, palabas ng may dangal. Hindi siya tumingin sa mga pulis na kanina ay nang iinsulto sa kanya na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Sa labas ng presinto, sumalubong sa kanya ang kislap ng mga kamera ng media. Ngunit hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa sasakyan ni Attorney Mendoza at tumanaw sa bintana. Salamat, Tito Gabriel, sabi niya. Ikaw ang dapat pasalamatan, Elena. Ang katapangan mo ang nagpabagsak sa kanila. Ang video mo kay Undersecretary habang tumatanggap ng pera. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Rocco. Habang bumibiyahe sila, nakita ni Elena sa balita sa kanyang phone ang live broadcast. Ang undersecretary na protektor ni Rocco ay pinalabas ng kanyang opisina na may posa sa gitna ng hiyawan ng mga tao. Ang madilim na kapangyarihan na ipinagmamalaki ni Rocco ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Samantala sa mansyon sa Ayala, Alabang, ang paligid ay puno ng katahimikan na tila ba may namatay. Kakauwi lang ni Rocco mula sa presinto at ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council, AMLC. Ang kumpanya niya ay pansamantalang isinara para sa investigasyon. Wala siyang pera, wala siyang kakampi. Valerie, nasaan ka, sigaw ni Rocco habang binubuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Ngunit hindi pagsalubong ang natanggap niya. Ang kwarto ay magulo. Ang mga cabinet ay bukas at walang laman. Ang mga mamahaling relo ni Rocco ang mga alahas na ibinigay niya kay Valerie at ang cash na itinago niya sa vault sa kwarto, lahat ay wala na. Valerie, tumakbo siya pababa at nakita si Valerie sa may garahe. Nagmamadali itong naglalagay ng mga maleta sa likod ng isang sasakyan, isang sports car na hindi kay Rocco. Sa loob ng sasakyan, may isang lalaking hindi kilala ni Rocco, mas bata at mukhang mayaman din. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Rocco, hinawakan ng braso ni Valerie. Humarap sa kanya si Valerie at ang mukha nito ay wala ng kahit anong bakas ng pagmamahal. Puno ito ng pandidiri. Bitawan mo ako, Rocco. Tapos na tayo. Akala mo ba mananatili ako sa'yo ngayong wala ka ng pera? Isang kriminal ka na. Rocco, mabubulok ka sa kulungan at hinding-hindi ko sasayangin ang ganda ko sa isang talunang tulad mo. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ipinagpalit ko si Elena para sa'yo. Sigaw ni Rocco, ang boses ay puno ng pait. Tumawa ng malakas si Valerie. Iyon ang pagkakamali mo. Ang iwan ng isang babaeng tulad ni Elena para sa isang babaeng tulad ko.
Ngayon, magdusa ka. Tinulak siya ni Valerie dahilan para mapaupo si Rocco sa sahig ng garahe. Pumasok ang babae sa sasakyan at sa isang mabilis na pag-arangkada, iniwan nila si Rocco sa gitna ng usok at alikabok. Naiwang mag-isa si Rocco nakaupo sa semento ng mansyong hindi na sa kanya habang ang tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit na sa kanyang gate. Ang mansyon sa Ayala Alabang na dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman ni Rocco at Elena, ngayon ay tila isang malaking libingan. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng bawat hakbang ni Rocco habang pabalik-balik siya sa garahe, pinapanood ang papalayong sasakyan ni Valerie. Ngunit hindi nakalayo si Valerie. Sa mismong gate ng subdivision, hinarang ang kanyang sports car ng 2 mobile ng pulis. Hindi siya pwedeng umalis. Dahil sa mga dokumentong inilabas ni Elena, hindi lang si Rocco ang sabit maging si Valerie bilang CFO ng isa sa mga dummy corporations ni Rocco ay may warrant of arrest na rin para sa money laundering at complicity. Sa pilitang ibinalik ng mga pulis si Valerie sa loob ng mansyon para sa isang masusing paghahalughog, doon sa harap ng malaking hagdanan, muling nagharap ang 2 taksil. Hayop ka, sigaw ni Rocco, susugod sana kay Valerie, ngunit agad siyang napigilan ng mga pulis. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Pinaniwala mo akong mahal mo ako pero magnanakaw ka rin pala. Tumawa si Valerie, isang tawang puno ng pait at walang halong pagsisisi. Ang kanyang magandang mukha ay punong-puno na ng pandidiri. Mahal Rocco, nagpapatawa ka ba? Singhal ni Valerie habang inaayos ang kanyang nagusot na damit. Sino ang magmamahal sa isang lalaking tulad mo? Isang lalaking kayang talikuran ng asawang 12 taon, siyang sinuportahan para lang sa isang mas batang babae. Alam ko ang klase ng tao mo, Rocco. At alam ko rin na darating ang araw na gagawin mo rin sa akin ang ginawa mo kay Elena. Kaya pala unti-unti mo nang nililimas ang vault ko, bulyaw ni Rocco. Siyempre, sagot ni Valerie, tila ba ipinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. Hindi ako tanga. Alam kong pabagsak ka na simula pa lang noong gabi ng anibersaryo. Sino ba ang magtitiwala sa isang lalaking ang sariling wedding album ay hindi kayang protektahan, ginamit lang kita, Rocco. Gaya ng paggamit mo sa akin para saktan si Elena. Quid pro quo. Nanginig ang buong katawan ni Rocco. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa suntok na natanggap niya sa Tagaytay. Ang babaeng inakala niyang apoy at sigla ng kanyang buhay ay isa palang linta na hinihintay lang siyang maubusan ng dugo. Dalahin na sila sa presinto, utos ng hepe ng mga pulis. Habang kinakaladkad sila palabas, nagsimulang mag-hysterical si Valerie. Bitawan niyo ako, wala akong kinalaman sa mga pirma na. Yan, si Rocco ang nag-utos sa akin. Siya ang mastermind. Walang hiya ka, Valerie. Isasama kita sa impyerno. Sigaw ni Rocco pilit na kumakawala sa mga pulis para saktan ang babaeng dati ay hinahalikan niya. Nagkagulo sa harap ng mansyon. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanila sa paggalang ngayon ay nakalabas sa kani-kanilang mga balkonahe, kumukuha ng video at kumukutya sa kanilang pagbagsak. Ang kahihiyang ginawa nila kay Elena ay bumalik sa kanila ng 100 ulit ang tindi. Paglabas nila sa main gate ng mansyon, huminto ang mga pulis dahil may isang sasakyang nakaharang sa daan. Isang itim at makintab na SUV. Bumukas ang pinto sa likod. Dahan-dahang bumaba ang isang babae. Nakasuot ito ng isang puting-puting dress na hanggang tuhod simple pero napaka-elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay malinis, walang kahit anong bakas ng galit o pait. Si Elena, napatigil si Rocco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinalayas niya sa ulan, ang babaeng ipinakulong niya, ay nakatayo sa harap niya malaya at nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng subdivision. Tumingin si Elena kay Rocco. Pagkatapos ay kay Valerie na ngayon ay punong-puno na ng dumi at luha. Wala siyang sinabi.
Wala siyang isinigaw, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na para maramdaman ni na Rocco ang kanilang kaliitan. Elena. Tawag ni Rocco, ang boses ay puno ng desperasyon. Elena, pakiusap. Alam kong mahal mo pa ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Iligtas mo ako, Elena, lumapit. Nang bahagya si Elena. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng 12 taon. Nakita niya ang abo na kumapit pa rin sa mga kuko nito, ang dumi sa mukha nito, at ang takot sa mga mata nito. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng habag, ngunit hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang taong tuluyan nang nawala ang lahat. Rocco, mahinang sabi ni Elena, sapat na para marinig ng asawa. Sabi mo noong gabing iyon, kailangan mong burahin ang nakaraan para sa isang bagong simula. Ngayon malaya ka na. Malaya ka na sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Elena, please. Tinalikuran na siya ni Elena. Hindi niya pinansin ang mga pagsusumamo ni Rocco at ang mga mura ni Valerie. Pumasok siya muli sa kanyang sasakyan. Habang sinasakay sina Rocco at Valerie sa magkahiwalay na police car, ang huling nakita ni Rocco sa bintana ng SUV ni Elena ay ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin, isang refleksyon ng isang taong naging biktima ng sarili niyang kataksilan. Umarangkada ang sasakyan ni Elena patungo sa isang bagong umaga, habang ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang humarurot patungo sa madilim na piitan. Ang amoy ng luma, disinfectant at pawis ay sumalubong kay Elena pagpasok niya sa visitation room ng kulungan. Malamig ang semento at ang tanging naghihiwalay sa kanya sa mga bilanggo ay isang makapal na salamin at mga rehas na bakal. Kasama niya si Attorney Gabriel Mendoza na tahimik na nag-aayos ng mga dokumento sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy. Handa ka na ba, Elena? Mahinang tanong ng abogado. Tumango si Elena. Gusto ko nang matapos ito ngayong araw, Tito Gabriel. Bumukas ang pinto sa kabilang panig. Pumasok ang isang lalaki na halos hindi na makilala ni Elena. Si Rocco. Suot nito ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Malaki ang ipinayat nito, malalim ang mga mata, at ang kanyang buhok na laging maayos nung araw ay magulo at tila hindi na nasusuklay. Nanginig ang kanyang mga kamay habang nauupo siya sa tapat ni Elena. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Rocco si Elena. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang anino lang niya, ang babaeng pinalayas niya sa ulan. Ngayon, si Elena ay nakaupo ng tuwid, suot ang isang itim na blazer na tila ba isa siyang reyna na bumibisita sa kanyang nasasakupan. Heto ang mga dokumento panimula ni Attorney Mendoza. Inilalatag ang mga papel. Ito ang petisyon para sa annulment ng inyong kasal, base sa fraud at psychological incapacity. Kasama rin dito ang kasunduan para sa ganap na pagsasauli ng lahat ng shares ng kumpanya at mga ari-arian na napatunayang nakuha sa pamamagitan ng peking pirma ni Elena. Tumingin si Rocco sa pluma na nasa harap niya. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip tumingin siya kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Masaya ka na ba, tanong ni Rocco, ang boses ay paos at basag. Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, pati ang kalayaan ko. Masaya ka na bang makita akong ganito? Bahagyang nanghiwa ang mga labi ni Elena sa isang malamig na ngiti. Hindi ito tungkol sa saya, Rocco. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararapat. Ang 12 taon na ibinigay ko sa'yo ay hindi ko na mababawi. Pero ang dangal na sinubukan mong nakawin, binalikan ko lang. Bakit kailangang umabot sa ganito? Biglang sigaw ni Rocco dahilan para mapatingin ang mga gwardiya sa kanila. Bakit kailangang maging ganito ka katuso? Bakit kailangang mag-record ka, mag-install ng camera, magtago ng papeles sa album? Napakasalbahe mo, Elena. 12 taon tayong nagsama. Pero hindi ko akalain na ganito ka kadelikado. Kinuha ni Elena ang pluma at iniabot ito sa asawa. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, isang katangiang mas lalong nagpapalitaw sa kanyang kapangyarihan.
Hindi ako naging katuso, Rocco. Naging mapagmatsyag lang ako, sagot ni Elena. Tinuruan mo ako. Sa bawat gabi na hindi ka umuuwi, sa bawat pagsisinungaling mo tungkol sa pera, at sa bawat beses na minaliit mo ang talino ko. Doon ako natuto. Ang kalupitang sinasabi mo ay refleksyon lang ng ginawa mo sa akin. Sinunog mo ang mga alaala natin para saktan ako. Hindi mo alam na ang sarili mo palang kaligtasan ang tinupok mo. Napayuko si Rocco. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumig. Minahal naman kita, Elena. Noong una, Rocco, minahal mo ang pera ng mga magulang ko. Minahal mo ang pagkakaroon ng isang asawang laging nakasunod sa yapak mo at hindi kailanman nagtatanong. Pero noong sandaling nagkaroon ako ng sariling boses, doon mo ako sinimulang kamuhian. Marahang kinuha ni Rocco ang pluma. Sa bawat pahina na kanyang pinipirmahan, nararamdaman niya ang paglaho ng bawat hibla ng kanyang dating buhay. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, at ang kanyang pangalan, lahat ay binabawi na ng babaeng minsan niyang tinawag na walang silbi. Matapos ang huling pirma, binitawan ni Rocco ang pluma. Tumingin siya kay Elena, may luha sa kanyang mga mata. May pagkakataon pa ba? Paglabas ko rito? Pwede bang mag-usap tayo? Pwede bang humingi ng tawad? Tumayo si Elena. Kinuha ni Attorney Mendoza ang mga dokumento at ipinasok ito sa briefcase. Tumingin si Elena kay Rocco ng diretso sa mata sa huling pagkakataon. Ang pagpapatawad, Rocco, ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Pero ang hustisya ay para sa mga taong naging biktima ng katulad mo. Ibinibigay ko na sa iyo ang pagpapatawad ko para magkaroon ako ng kapayapaan. Pero ang pagkakataong maging bahagi ka muli ng buhay ko, iyon ang sinunog mo. Kasama ng wedding album natin. Tinalikuran na siya ni Elena. Naglakad siya patungo sa pinto, ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Elena, patawarin mo ako? Huwag mo akong iwan dito, sigaw ni Rocco pilit na tumatayo. Pero agad na hinawakan at pinaupo ng mga gwardiya. Hindi lumingon si Elena, hindi siya huminto. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na 12 taon niyang dinala. Paglabas niya ng gusali, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang hangin ay hindi na mabigat. Ang mundo ay hindi na madilim. Sumakay siya sa sasakyan at tumanaw sa bintana. Ang mga pader ng kulungan ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Sa likod ng mga pader na yon, naiwan ang isang lalaking naging biktima ng sarili niyang kataksilan. At sa harap ni Elena, nakalatag ang isang buhay na siya na ang may hawak ng panulat, isang buhay na wala ng puwang para sa mga anino ng nakaraan. Ay, 1 taon ang mabilis na lumipas sa gitna ng Bonifacio Global City kung saan ang mga gusali ay tila gustong abutin ng langit isang babae. Ang naglalakad ng may tiwala sa sarili. Hindi na siya ang Elena na nakayuko ang ulo. Hindi na siya ang asawang laging nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, suot ang isang sky blue na business suit, si Elena de la Torre ay ang larawan ng isang tagumpay. Ang kumpanyang De La Torre Holdings, na dati ay Villanueva Holdings, ay muling bumangon. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena, nalinis ang pangalan nito mula sa mga dumi ng nakaraan. Ang lahat ng mga tauhang naging kasabwat ni Rocco ay tinanggal at pinalitan ng mga taong may integridad. Huminto si Elena sa tapat ng isang malaking glass building. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pag-asa. Good morning, Miss Elena. Bati ng mga empleyado sa kanya pagpasok niya sa lobby. Ang kanilang mga bati ay hindi na puno ng awa kundi ng tunay na paghanga. Pagdating sa kanyang opisina, tumayo siya sa harap ng bintana at tumanaw sa malawak na syudad. Nabalitaan niya nitong nakaraang linggo na ang apela ni Rocco ay ibinasura ng korte.
mananatili ito sa loob ng mahabang panahon. Si Valerie naman, matapos ang ilang buwan sa kulungan, ay nakalaya sa piyansa pero nawala na ang lahat ng luho. Balita ay namumuhay ito sa hirap sa probinsya malayo sa kinang napilit nitong ninakaw. Napabuntong hininga si Elena, ngunit sa pagkakataong ito ay buntong hininga ng kaluwagan. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas muli para sa kanyang tanghalian. Naglakad siya patungo sa isang malapit na parke na may maliit na lawa. Naupo siya sa isang bench at pinanood ang mga taong masayang naglalakad. Naalala niya ang gabi sa Tagaytay, ang apoy ang album at ang sakit. Noon, akala niya ay katapusan na ng kanyang mundo. Pero ngayon, napagtanto niya na ang apoy na yon ay hindi sumira sa kanya. Tinunaw lang nito ang mga bakal na nakagapos sa kanyang pagkatao. Kinuha ni Elena ang isang puting bulaklak mula sa kanyang bag, isang sampagwita payak at mabango. Lumapit siya sa gilid ng tubig at dahan-dahang inihulog ang bulaklak. Pinanood niya itong tangayin ng mahinang agos. Paalam, Rocco. Paalam sa 12 taon ng pagkukunwari. Bulong niya sa hangin. Ang paghihiganti niya ay hindi natapos sa pagpapakulong kay Rocco. Natapos ito nang tuluyan na siyang hindi naapektuhan ng kahit anong alaala ng nakaraan. Ang tunay na tagumpay ay ang mahanap muli ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ngumiti si Elena, isang tunay at malayang nangiti. Inangat niya ang kanyang mukha para damhin ang init ng sikat ng araw. Alam niyang marami pang hamon ang darating pero hindi na siya takot dahil alam na niya ang kanyang halaga. Alam na niya na ang isang babaeng marunong maghintay at magplano ay mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Nagpatuloy siya sa paglalakad, handang harapin ang bawat bukas na darating dahil sa wakas ang gabi ay tapos na at ang kanyang bagong umaga ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ni Elena de la Torre ay nagtatapos bilang isang matapang na paalala na ang katahimikan ng isang babae ay maaring maging pinakamapanganib na sandata kapag pinagsama sa talino at tiyaga. Mula sa isang asawang tila mahina at sunod-sunuran, unti-unti niyang binuo ang isang planong magpapabagsak sa lalaking nagtaksil sa kanya. Sa bawat pahina ng kanilang wedding album ay hindi alaala ng pag-ibig kundi ebidensya ng kasinungalingan at krimen. At nang dumating ang tamang sandali, si Rocco mismo ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa huli na naig ang hustisya, ang mga mapanlinlang ay naparusahan at si Elena ay muling isinilang malaya at may dignidad. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan ay hindi kahinaan at ang katalinuhan ang tunay na kapangyarihan. Ikaw, kung ikaw si Elena, pipiliin mo bang magtiis at maghintay o agad kang lalaban? Naniniwala ka ba na ang pasensya at talino ay mas makapangyarihan kaysa sa lakas? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay matatag ka sa anumang pinagdaraanan mo. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako. Handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.